Pumunta nga kami sa Dali ngayong gabi para makabili na rin nga ng pang-ulam. Sinama rin namin dito si Rans Kyle. Si Kinkin naman ay nagpaiwan na. Kaya sinamahan na lang namin ng biskwit na para sa kanila. Tinuro nga sa akin ni Rans itong opa. Kaya isinama ko na dahil paborito din nilang dalawa yan. Ito nga si Lisa ay sabon nga ang kanyang kinuha dahil gagamitin daw niya ito sa paglalaba. Sinamahan na rin namin to ng mga noodles, pansit canton dahil yan ay madaling lutuin sa umaga. Maya pa ay may natipuhan na naman si Rans. Hindi, lagay mo dyan. Mabili kang bigas. Lakas Ilang kilo yan? 5. Doon sa ilalim. Oo, tibay rin ng batang araw. Sinamahan na rin namin ito ng cup noodles. Ang pinipili kasi ni Lisa yung madaling lutuin sa umaga. Tulad niyan, Argentina. Madalas kasi umaalis ako ng maaga para mamasada. Hindi na rin nakakapag-almusal. Kaya bumili na kami ng mga pagkain na mabilis lang lutuin. Para bago ako umalis sa umaga ay makakain. Mahirap kaya magtrabaho na walang laman ang tiyan. Balik tayo sa ginagawa natin. Biglang nagreklamo nga rin si Rans. Ano nangyari dyan? Ipo, yun o. Hindi na. Hindi na gulong. Opo. Iba na tunog pala. Ako na lang. Nang makumpleto na yung mga bibilhin ay humanap na nga ako ng ulam at nakita ko nga itong beef cubes. Dahil nagkikrave nga ako sa may sabaw kaya ito na lang ang bibilhin namin. Pagkatapos ay nagbayad na rin kami sa counter para makauwi na rin agad. Pagkatapos nga namin bayaran yung aming mga pinamili, nilagay na namin ito sa isang kahon. Dahil wala nga kaming nadala na sariling lalagyan. Buti na nga lang at binigyan kami ng kahon na walang laman dito sa Dali. Nang matapos ay umuwi na rin kami kaagad. Kaya agad ko na nga ikinarga dito sa aming tricycle na service. Dahil nagugutom na nga rin kami, nang makauwi kami ng bahay ay agad na ako nagluto. At dahil frozen nga itong beef cubes naming nabili ay binabad ko muna ito sa tubig. At nang tumikal na nga ito sa plastic sa pagkakadikit ay tinagkal ko na ito sa lalagyan niya bago ko binabad ulit sa tubig at pagkatapos ay naghiwa na nga ako ng ricado habang nakababad yung beef cubes natin. Sibuyas laang at kaunting bawang ang aking inilagay, katalo na yan. Bago ko hinugasan itong repolyo na nabili namin, medyo maliit lang yan sa mahalga naman. Hinati-hati ko laang ito ng ilang piraso. Ganyan lang ang ginagawa ko pag sa nilaga ang repolyo. Pagkatapos kong hiwain yung ating mga panlagay, siguradong yung frozen na karne kanina ay okay na rin. Tinanggal ko na ito sa tubig na aking pinagbabadan para ang pagluluto ay maumpisa. Panaktuhan laang dahil yung tubig na aking isinalang ay mainit na kaya isinabay ko na nga itong karne para lumambot na. Sinunod ko na rin itong mga ricadong pampalasa. Dinagdagan ko nga ito ng beef cube para nga mas lalong maglasang baka. Nilagyan ko na rin to ng 2 sachet na paminta pang patanggal lang ng langsa. Magic sarap na kukumpleto sa lasa na ating hinahanap. Makailang saglit pa yung karning baka natin malambot na. Ilagay na natin yung repolyo para makakain na. Pag naglalagay ako niyan, segundo lang aking binibilang ay hinahango ko na dahil okay na yan. Ay siya, tulad ng dati, itsura pa lang, marami na namang marites ang maglalaway dyan. Sinimulan ko na magsandok para makakain na dahil nakakagutom talaga ang amoy ng karning baka. Pagkatapos kong maghain ay sabay-sabay na rin kaming kumain. Bago nga natin tapusin to, ipapakita muna namin yung aming pamalakasang subo. Gulay. Oo, galing kumain ng gulay ng anak ko. Pakita mo din Oo. Ang saya. Ang yakisaya ko. Papa, yakisaya kan Ken. So yun, hanggang dito na lang ang video natin for today. Huwag nyo naman kalimutan mag-like and share ng video bago nyo kami iwanan.